May isang nakakatawang irony sa buhay pag-ibig. Kapag mas gusto mo ang isang babae, mas malaki ang posibilidad na gumawa ka ng mali. Hindi dahil mali ka bilang tao, kundi dahil gusto mong maipakita ang best version mo. Ang problema, minsan yung best effort natin ang nagiging dahilan kung bakit tayo nawawalan ng halaga sa mata ng babaeng gusto natin. Nakaka-frustrate, di ba? Kung andito ka ngayon, baka naranasan mo na yung nagpakabait ka, nagpakalapit ka, nagbigay ng sobra, pero sa huli, nagmukha ka lang invisible. Hindi ka naman masamang tao, hindi ka rin kulang. Baka lang hindi mo alam na may psychology at stoic philosophy pala sa likod ng mga approach na ito. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 10 pagkakamaling madalas ginagawa ng mga lalaki para sa mga babae at bakit sila mali ayon sa psychology at stoicism. Ang goal natin, hindi para sisihin ka, kundi para tulungan kang maintindihan ang sarili mo at mahanap ang dignidad at confidence na dapat sa'yo simula pa noon. Una, pagiging sobrang available kahit hindi pa kayo close. Kapag gusto mo ang isang babae, natural lang na gusto mong ipakita na available ka. Ang problema, kapag sobra ang availability mo, lalo na sa simula ng connection, nagmumukha itong desperasyon. Hindi cute, hindi romantic. Psychologically, tinatawag itong overinvestment. Ibig sabihin, ikaw naglalagay ng effort at oras na hindi pa naman nare-reciprocate ng babae. Parang nag-aalok ka ng loyalty card kahit hindi pa siya bumibili sa tindahan mo. Sa Stoic philosophy, mahalaga ang mastery ng sarili at ng oras. Ang oras mo ay isang resource. Kapag ibinibigay mo agad sa isang tao na hindi pa committed sa iyo, lumalabas na hindi mo pinapahalagahan ng sarili mong energy. Sa babae, lumalabas ito na parang wala kang direction at wala kang sariling buhay. At attraction dies when a man looks like he has nothing else going on. Kapag busy ka sa buhay mo, hindi para magpa-hard to get, kundi dahil may mission ka, mas tumataas ang perceived value mo. Hindi dahil nagmamaasim ka, pero dahil totoo kang may buhay na hindi umiikot sa kanya. Pangalawa, pagiging mabait pero may inaasahang kapalit. Hindi masama maging mabait, pero nagiging problema ito kapag ang kabaitan ay ginagamit bilang puhunan para makakuha ng romantic return. Psychology calls this a covert contract. Ito yung sitwasyon na mabait ka, supportive ka, nagbibigay ka ng oras. Pero deep inside, umaasa kang babayaran niya ito ng affection o love. Ang problema, hindi niya alam na may kontrata ka sa isip mo. At pag hindi niya nabigay ang gusto mo, nagiging resentful ka. Sa Stoic wisdom, ang tunay na kabutihan ay ginagawa dahil tama ito, hindi dahil may reward. Ang isang lalaking mabait dahil natural siyang mabait, karespe-respeto. Pero ang lalaking mabait dahil may gusto siyang makuha, madaling makita ng babae. At once na makita niya iyon, bababa ang trust at authenticity. Be kind because that is who you are, not because you want something in return. Pangatlo, pagpapabaya sa sariling boundaries. Ito yung madalas nating ginagawa kapag gusto natin ng babae. Bigla tayong nagiging oo boy. Kahit hindi ka pwede, pipilitin mo. Kahit last minute siya mag-text, tatakbo ka. Kahit hindi ka komportable, tatahimik ka. Ang problema, ito ay self-abandonment. Psychologically, kapag inalalayan mo yung behavior na hindi aligned sa standards mo, sinasabi mong hindi importante ang needs mo at walang babae ang attracted sa lalaking hindi marunong magrespeto sa sarili. Sa Stoicism, boundaries are a form of self-rule. Kung hindi mo kayang alagaan ng sarili mong values, paano mo aalagaan ng relationship? Ang tunay na respect nagsisimula sa boundaries. Hindi mo kailangan maging rude, pero kailangan mo maging malinaw. Pang-apat, paglalagay sa babae sa pedestal. Kapag sobrang attracted tayo, minsan nagiging idolization na ang tingin natin sa babae. Mas maganda siya, mas mabait siya, mas perfect siya, mas everything. Ang problema, kapag sobra mo siyang tinaas, ikaw mismo ang bumababa.
Sa psychology, nagkakaroon ito ng chase imbalance. Kung isa lang ang humahabol at yung isa ay nakaupo sa trono, hindi pantay ang dynamic. At kapag hindi pantay, nawawala ang attraction. Sa Stoic teaching, lahat ng tao ay equal, walang mas mataas o mababa. Kung nilalagay mo siya sa pedestal, lumalabas na hindi mo kilala ang halaga mo. Ang babae ay tao, may flaws, may insecurities, may pagkakamali. Kapag tinrato mo siya na parang goddess, hindi siya naengganyo, naiilang siya. Attraction works when both see each other as human, not when one treats the other as a myth. Panglima, sobrang pagbibigay ng compliments. Compliment is good, pero complimenting too much creates the opposite effect. Kapag bawat galaw ng babae ay may katumbas na papuri, nagmumukha kang hindi grounded. Women subconsciously want a man who observes, not worships. Psychologically, tinatawag itong validation addiction, parang cheerleader sa isang taong hindi pa committed sa iyo. Kapag ikaw ay sobrang nagpo-praise, hindi dahil sincere, kundi dahil gusto mong patigasin ang connection, nararamdaman niya na may hidden agenda. Sa Stoic wisdom, magandang alalahanin na ang external praise ay hindi sukatan ng character. Kaya kung minsan tumahimik ka, observe her, understand her, and give praise only when it carries substance. Pang-anim, pagiging emotional sponge na walang backbone. Maganda ang pagiging supportive, pero hindi maganda kapag support mo ay dahil takot ka mawala siya. Kung bawat problema niya ay ginagawa mong mission mo kahit minsan hindi naman kailangan, lumalabas na parang wala kang sariling emotional boundaries. Psychology describes this as people-pleasing rooted in fear of rejection. Ang lalaking takot maiwan, nagiging emotional doormat. Sa babae, lumalabas ito na weak presence. Sa Stoic mindset, ang lalaki dapat marunong magbigay ng emotional support pero hindi nawawala ang sariling paninindigan. Ang strength ay hindi pagiging stoic in a toxic way, kundi pagiging grounded enough na hindi ka natatangay ng drama or emotional pressure. Women admire men who can hold space without losing themselves. Pangpito, pagiging sobrang expressive agad ng feelings. Kung bago pa lang kayo at binubuhos mo agad ang emosyon mo, hindi ito laging romantic. Madalas, overwhelming ito. Psychology calls it emotional flooding. Kapag hindi pa stable ang connection at ikaw ay nagpapakita na ng super intense feelings, nagmumukha itong pressure. Sa Stoicism, emotions are valid, pero kailangan mong i-discipline. Hindi lahat ng nararamdaman mo kailangan ilabas agad. Hindi dahil nagtatago ka, kundi dahil gusto mong siguraduhin na may tamang foundation muna ang connection bago maging malalim. Ang pagmamadali ay hindi intimacy. Ito ay anxiety disguised as romance. Pangwalo, kawalan ng personal mission sa buhay. Ito ang isa sa pinakamalaking turn-off sa babae. Kapag ang buong mundo mo ay umiikot sa kanya, nawawala ang sense of individuality mo. Ang lalaki na walang mission, walang passion, at walang pinipilit abutin ay nagiging emotionally dependent. Psychologically, women are attracted to self-determination. Ang taong may direction ay may energy na nagbibigay ng security at confidence. Hindi mo kailangan maging mayaman o sikat, kailangan mo lang ng path. Sa Stoic teachings, ang duty ay ang core ng identity. Ang tao na may malinaw na tungkulin sa sarili, pamilya o mundo ay naglalabas ng natural charisma. Mission creates masculinity. Without mission, attraction dies. Pangsyam, pakikipagkumpetensya sa ibang lalaki. Maraming lalaki ang nai-insecure sa ibang lalaki. Mas gwapo siya, mas macho, mas may pera, mas sosyal. Pero the truth is, women do not choose based on comparison. They choose based on connection. Psychologically, ang pagiging overly competitive ay sign ng insecurity. Kapag focused ka sa ibang lalaki, nawawala ang focus mo sa sarili mong strengths. Ang nagiging dating mo ay anxious, reactive, at unstable. Sa Stoicism, ang tanging competitor mo ay ang sarili mo kahapon.
Kapag doon ka nag-focus, lumalabas ang quiet confidence. Yung confidence na hindi nagyayabang, hindi nag-aabang ng validation, at hindi nagmamaasim. Confidence is calm. Competition is noisy. Women feel pang-sampu, takot na mawala siya kahit hindi pa siya sayo. Ito ang root ng halos lahat ng pagkakamali sa itaas. Fear of loss, fear of rejection, fear of missing the chance. Pero paano mawawala ang hindi pa naman sayo? Psychology calls this scarcity mindset. Kapag iniisip mo na siya na ang only chance mo sa love, nagiging attached ka agad sa imagination mo, hindi sa reality. Ang attachment na walang foundation ay anxiety. Sa Stoicism, may concept na amor fati. Ibig sabihin tanggapin mo ang takbo ng buhay. Kung meant kayo, magtatagpo ang effort ninyo sa gitna. Kung hindi, may ibang mas bagay sa'yo. A man who is not afraid to lose is the man women do not want to lose. Reflection. Kung mapapansin mo, halos lahat ng pagkakamaling ito ay umiikot sa isang bagay. Ang pagkalimot mo sa sarili mong halaga. Hindi mo kasalanan kung naging sobra ka. Nanggaling ito sa mabuting intensyon, pero minsan ang sobrang effort kapag hindi aligned sa confidence, nagiging weakness. Kung gusto mong magbago ang love life mo, magsimula ka sa sarili mo. Hindi sa pagpapakitang gilas, hindi sa pagbibigay ng sobra, kundi sa pag-build ng sarili mong values, mission, respect at emotional stability. Kapag buo ka, mararamdaman ito ng babae. At ang right woman ay natural na lalapit sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, simple lang hiling ko, mag-subscribe ka. Mas marami pa tayong malalim na pag-uusapan tungkol sa psychology at stoicism. Maraming salamat sa panunood.